Almighty, ever-living God, look with compassion on our weakness and ensure us your protection by stretching forth the right hand of your majesty. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, if you remove from your midst oppression, false accusation, and malicious speech, if you bestow your bread on the hungry and satisfy the afflicted, then light shall rise for you in the darkness, and the gloom shall become for you like midday. Then the Lord will guide you always, and give you plenty, even on the parched land. He will renew your strength, and you shall be like a watered garden, like a spring whose water never fails. The ancient ruins shall be rebuilt for your sake, and the foundation from ages past you shall raise up. Repairer of the breach they shall call you, restorer of ruined homesteads. If you hold back your foot on the Sabbath from following your own pursuits on my holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, if you honor it by not following your ways, seeking your own interests, or speaking with malice, then you shall delight in the Lord, and I will make your ride on the heights of the earth. I will nourish you with the heritage of Jacob, your father, for the mouth of the Lord has spoken. The word of the Lord. Thanks be to God. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Incline your ear, O Lord. Answer me, for I am afflicted and poor. Keep my life, for I am devoted to you. Save your servant who trusts in you. You are my God. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Have mercy on me, O Lord, for to you I call all the day. Gladden the souls of your servants, for to you, O Lord, I lift up my soul. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in kindness to all who call upon you. Hearken, O Lord, to my prayer, and attend to my sound of my pleading. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth.
I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, but rather in his conversion, that he may live. Glory and praise to you, O Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirits. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the custom post. He said to him, "Follow me." And leaving everything behind him, he got up and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in his house, and a large crowd of tax collectors and others were at the table with them. The Pharisees and the scribes complained to his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus said to them in reply, "Those who are healthy do not need the physician, but the sick do. I have come not to call the righteous, but to the repentance to the sinner." My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang araw po muli sa inyong lahat. How to change a person? Paano mo babaguhin ang isang tao? Kung merong isang napakahirap gawin, ay yung mapagbago ang isang tao. Hindi po ba? Mas madali pang patagin ng bundok. Mas madali pa nga ngayon na gumawa ka ng bagong isla kesa sa mabago mo ang isip at puso ng isang tao. There are just 3 reminders I want to leave to you whenever we want to change a person. First, you cannot change a person. If you're trying to change a person, first, try to change yourself. We can guide persons to change, but it is not us that can change the hearts and the minds of people. Ito ang pinapaalala sa atin palagi sa mabuting balita. It is God who changes the hearts and the minds of men. Kung nga minsan ang sarili natin gusto natin baguhin, hindi natin magawa-gawa. Yung pa kaya mga ibang tao. Di ba madalas gusto naman nating magbago, pero pag meron na tayong pagnanais na magbago, bakit nahihirapan tayo? Kung nga sarili mo, nahihirapan mo ng baguhin, paano mo papabaguhin ng iba? Di ba? So, if you want to change people, what should you do? First, you must ask the Lord for it. But second, you must begin the change with yourself. And when people do not change, what can you change? Your perspective, your attitude, your character. Mas madaling baguhin ang sarili kaysa sa baguhin mo ang iba. Alam natin ang kasabihan. Bago mo linisin ang mata ng iba, tingnan mo muna ang sarili mong mata. Bago mo kutsain, laitin, husgaan ang iba. Bakit hindi mo umpisa na suriin ang iyong sarili? So, do not try to change others, but guide them to change. If you want people to change, then ask for the grace of conversion
Only God's grace can change a person. Amen? Second, pangalawa, nagbabago po ang tao para sa 4 na dahilan lang. People change only for 4 reasons. What are these 4 reasons? Number 1, they change when they are hurt. Second, they change when they are inspired. Third, people change when they learn. And fourth, people change when they are blessed. Memorize that. Una, ang tao nagbabago pag nasaktan. Ang taong nagbibisyo, magbabago lang yan pag nakita na niyang umiiyak, nasasaktan na ang kanyang pamilya sa kanyang ginagawa. Ang isang taong hindi niya matigilan ng pagkain sa matamis, magbabago lang yan pag sinabihan siya ng doktor na kung hindi siya titigil, mamamatay siya. Ang taong lulong sa bisyo, titigil lang yan pag nabenta na niya lahat ng kanyang ari-arian. Kung hindi yan masasaktan, mauubusan ng kayamanan, hindi magbabago yan. Maraming nagbago dahil nasaktan sila. Isa na po dyan si San Pablo, kung maalala nyo, nahulog sa kabayo. Kung hindi mahuhulog sa kabayo, kung hindi siya nabulag, hindi siya magbabago. Magpapatuloy pa rin niya ang pagdakip sa mga Kristiyano, ang pagpaslang sa kanila. Sabi nga po in Proverbs 20 verse 30, that sometimes a painful experience is needed to change our ways. Kung hindi ka madadapa, hindi mo babaguhin ang iyong daan. Di po ba? Sometimes you need to fall in order to change your route. Pero pangalawa, nagbabago ang tao pag inspired siya. Tumitigil sa pagbibisyo dahil nagkaanak na. Nagsusumikap na magtrabaho dahil matanda ng mga magulang. Inaayos ang pag-aaral dahil mayroong pangarap. If you want to change, you need an inspiration to change. Without that inspiration, you will remain to do your vices, to return to your sins. Pangatlo, nagbabago po ang tao pag natuto na siya. Pag paulit-ulit na yan nakulong, at makikita niya na napakahirap sa piitan, siguradong ayaw na niyang bumalik. Kung paulit-ulit na lang nagkakasakit, siguradong hindi mo na mapapakain yan ng mani dahil sasakit ang paa niyan. Hindi mo na mapapakain yan ng chicharon dahil siguradong sasakit ang batok niyan. Kung paulit-ulit na yan na nalugi sa business, siguradong iibahin niya ang kanyang diskarte. Wisdom, our learnings, will help us to change for the better. Pero pang-apat at kahuli-hulihan, nagbabago din po ang tao pag siya ay binasbasan na ng Diyos. Pag ang isang tao ay muntikan ng mamatay, nagkaroon ng second chance sa kanyang buhay. Makikita mo yan, magseserve na sa simbahan, magiging mabait na. Dati mahirap, pero dahil umasenso, ngayon naging matulungin na sa kapwa-tao. Dahil pinatawad ng misis, nagpapasensya, naghihintay sa kanya. Ngayon, naging napaka-sweet, naging napaka-faithful, naging tapat na siya. Pag binasbasan ka na ng Diyos, malalaman mo na naghihintay palagi ang Diyos sa iyo na magbago.
Kaya nga, kung gusto mong magbago ang isang tao, kailangan mong tandaan lahat ng mga dahilan na ito because the reason for change, there will always be many reasons for the conversion and the transformation of a person. And transformation, conversion, and the change of a person does not happen overnight. Di po ba? Kung gusto mong magbago ang isang tao, kailangan matuto kang maghintay. Kailangan respetuhin mo ang proseso. Wala naman pong buto o binhi na katanim mo, natulog ka lang kinabukasan, puno na yan. Di po ba? Wala naman po nakapanganak pa lang, sanggol, pagkatapos ng isang araw, lumaki na yan, matanda na yan. At ganyan din po sa pagbabago ng isang tao. You want a person to change, then learn to wait. And ask the Lord for all of these factors to be experienced by this person. Marami ang dahilan para magbago ang isang tao at hayaan mo lang na dumaan siya sa prosesong ito. Matagal? Oo. Pero ang mahalaga, pagdating ng araw, magbabago yan. Di po ba? Pangatlo at kahuli-hulihan. Oo ang tao, pag nagbago, magbabago para sa isang dahilan. Pero, magbabago lang ang isang tao para sa isang tao. Do you understand? If a person will change, that person will only change for one person. And who is that one person that person will change for? Kanino magbabago ang isang tao? Para kanino magbabago ang isang tao? Para doon sa minamahal niya. A person will change only for the one. And who is the one? That person that he loves, she loves, that person that loves him or her. Kaya nga po, ito kung hindi nagbabago ang asawa niyo, kung hindi nagbabago yung mga anak niyo, kung hindi nagbabago yung kapitbahay mo, anong ibig sabihin? Hindi ka mahal. Ouch! Ang sakit nun. Di po ba? Kasi kung talagang mahal na mahal ka, magpapakabuti yan. No? Pag nakakilala na nililigawan, hindi niyo po napapansin, nag-iiba ng forma. Pag in love, pag sinusuyo, mag-iiba ng pananalita. Kasi mahal eh. Pag hindi na ganong kabait, nag-iba ng ugali, ibig sabihin, may iba ng minamahal. O baka nagkukulang na sa pagmamahal. Ang nakakapagtaka ito, bakit si Jesus napagbago niya yung mga tao? Narinig naman natin sa Ebanghelyo Tinawag lang niya si San Mateo. Itong santong ito, dati makasalanan, korap, napakatakaw sa pera, kinamumuhian na maraming tao. Pero nakita lang niya, doon sa kanyang opisina, tinawag niya, iniwan daw lahat ng kanyang trabaho, yung kanyang dating ugali, sumunod kay Jesus. Bakit napagbabago ng Panginoon ang mga tao? Kasi, di ba, ang Diyos pagmamahal. Because God is love. So, if you want to change people in your life, you should be like God. Be loving. Pero hindi Kaya hindi natin napagbabago ang mga tao sa buhay natin kasi hindi tayo mapagmahal. Admit it. Amen? Aminin niyo po. Mapagmahal ka ba?
Madalas meron tayong pagkukulang sa pagmamahal. At anong nangingibaba madalas sa atin? Hindi pagmamahal kung hindi paghuhusga. Oo, alam ko. Ilang beses na nagtaksil yung asawa mo, hindi lang nagkaroon ng isang anak. Ngayon meron na naman bagong anak sa ibang babae. Masakit. Pero nararamdaman ng tao yun eh. Pag hinuhusgahan mo siya. Let us try our best not to judge people, even if they have hurt us. Because remember, judgment will never change a person. Hindi ang paghuhusga ang makakapagbago sa isang tao. Kamakailan lang nga po, meron nagsimba. Naka-sleeveless ang tanda na. Medyo binawal po ng mga usher. Nagalit yung matanda. Ayaw na magsimba. Tama naman po, no, na sa loob ng simbahan, dapat may proper decorum. Pero, kailangan din naman natin balansehin, hindi po ba? Yung habang tinuturuan mo yung mga tao, meron ka din pagmamalasakit sa kanila. Hindi mo alam yung matanda, kaya nag-sleeveless. Kasi first time niyang, doon niya nararamdaman na napakaganda niya. Hindi po ba? No. Sino po ba tayo para maghusga sa isang tao? Humaharap tayo sa Diyos. Dapat disente tayo. Pero ano talagang hinaharap din natin sa Diyos? Yung ating kalooban. Sino po ba tayo para husgahan kung ano yung nasa kalooban ng tao, yung tao nagsisimba, lumalapit, no, sa Panginoon? Only God can judge what is inside of our hearts. Pero napakahirap hindi po ba? Na paranas mo, paramdam mo yung pagmamahal dahil alam natin tao lang tayo. Pero may pamamaraan. Paano mo mamahalin ang isang tao kahit na siya'y nagkasala? Gawin natin yung paraan ng ating Panginoon. And Jesus always tries to see the good inside of each and every person. That is the way of Jesus. Jesus tries to see the beauty inside of each and one of us. Tayo, anong ginagawa natin? Ang palagi natin pinapansin yung pangit, yung hindi maganda na ginagawa ng tao. Yung nagawa niya dati pa. Meron na nga siyang ginagawang mabuti ngayon, hindi mo pa mapansin-pansin. Bakit? Kasi you cannot let go of that painful past. You cannot forget the wrong that he or she has done in the past. Hindi magbabago ang tao. Pag ganyan pa rin, ang attitude mo, ang mentality mo, ang iyong pagtingin at pagtrato sa tao. That is the third, and I think the most important. If you want to change a person, be like Jesus. Be extremely loving. Be extremely loving. At posible yun sa grasya ng Diyos. Do you pray to be extremely loving? Ano madalas sa mga pinagdarasal natin? Lord, gumaling po sana ako. Lord, sana mabayaran mga utang. Lord, pagbago naman ng asawa ko, mga anak ko. Pero nasaan yung pinagdarasal mo? Panginoon, sana makamukha kita na sobra-sobra sa pagmamahal. Diba? Hindi man natin madalas pinagdarasal yan. Kaya nga, palagi tayong frustrated sa sarili natin. Palagi tayong disappointed sa ibang tao. You can only change yourself and others through love. Amen? Ito po yung ating ipagdasal. Una,
that we should change ourselves before we change others. Second, we ask the Lord to continuously work, to give us reasons to change, to give people reasons to change. And third, that we might be like Jesus, truly loving, fully loving, to change the world, to change others, and to change ourselves. Mahirap baguhin ang iba, pero posible sa tulong ng Diyos, sa Kanyang grasya, at sa pagmamahal. Amen. Let us offer our prayers to the Lord, and for every prayer, let us say, Lord, hear our prayer. That the church may be seen as the healing home of the weak and the sinful, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That through the intercession of the Blessed Virgin Mary, may peace prevail among the nations of the world, through the mercy that they show to one another. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That unity may grow in our nation, through the citizens' respect for one another. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We also include in our intention the thanksgiving of Castro and Bustos family, Roland and Edith Figueroa and family, Aida Alvaro and family, Virgilio Silvestre and family, Adoy Oring Tiglaon family, Jojo Ramos and family, Belinda Amor, Malu Reyes, Vanuela family, for the special intention of Desiree Cruz, Kenneth Iris Carino, Christian Archie Carino, for the birthday blessing of Teresa Velasco, Elazor Branuevo, Edith Figueroa, for the quick recovery and healing of Joy R.B. Tongol, Cecilia Medina, Victoria Esteban, for the death anniversary of June Alvaro, and for the eternal rest and peace of the soul of Rosario Ann Marlin, Conrado Victoria Fernando Jr., Carnacion Ravelino, Hasmira Elpidio Oscar, Caridad Aurea, Carlota Raimundo, Horacio Poricissima, Abraham, Anne-Marie, and Eulalia. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord, in this season of Lent, even as we seek righteousness, keep us from self-righteousness. As we look forward to the Savior for mercy, may we participate in saving action for forgiving those who have sinned against us. We ask this through Christ our Lord. Amen.
now, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, we pray, O Lord, the sacrifice of conciliation and praise, and grant that cleansed by its working, we may offer minds well-pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you having given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that freed from the disordered affections, they may so deal with the things of this passing world, as to hold rather to the things that eternally endure. And so with all the angels and saints we praise you, as without end we now acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Florentino, our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her glorious spouse, with your blessed apostles and all the saints,
who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs with eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. To him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Full of trust and confidence, our loving Father, let us now pray to the words that Jesus taught us. Lord, we pray from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will. For you who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. My dear friends, behold our Lord and Savior, Jesus Christ, our Lamb of God, the one who takes away the sins of the world. Blessed are we now called to be with him in the banquet of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Nourished with the gifts of heavenly life, we pray, O Lord, that what remains for us a mystery in this present life may be for us a help to reach eternity. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Abide graciously, O Lord, with your people who have touched the sacred mysteries, that no dangers may bring affliction to those who trust in you, their protector. We ask this through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us now go in peace. Thanks be to God.
our sins. Teach us to love you, O Lord. We open our hearts and we praise you, Lord. By your cross you saved the world. Forgive us our sins, have mercy on us. Teach us to love you, O Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At subayin niyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Magsimula noong 4 na siglo or 4th century, ang mga sinaunang Kristiyano ay pinagdiriwang na ang kapistahan na ito. Mahalaga ang upuan, pero mas mahalaga yung taong nakaupo. Bakit siya pinaupo at sinong nagpaupo sa kanya? Sinong nakaupo? Si San Pedro Apostol. Dito, tinayo ang ating inang simbahan. Siyang nagtuloy sa misyon ng ating Panginoon ng pagpapalaganap ng mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Para saan ang upuan? Ito ay para sa pagkakaisa nating lahat ng mga nananampalataya kay Jesus. Kaya kahit saan kang pumunta na simbahan, kahit na hindi mo naiintindihan ang lengguwahe, tayo ay nakakasunod sa misa dahil iisa ang ating pananampalataya, isa ang ating sinusundan. Ang upuan ay simbolo ng pagkakaisa, ang upuan ay simbolo din ng paglilingkod. At sinong nagpaupo? Sinong nagbigay ng kapangyarihan sa Kanya kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo? Kung kayo po ay pupunta sa Roma, isa sa mga pinakasikat na estatwa ay ang larawan ni San Pedro doon sa kanyang upuan o trono. At mapapansin niyo po, yung kanyang paa ay halos mapupod na. Bakit halos maubos na yung kanyang paa? Dahil sa kakahapi, sa kakahalik sa mga tao. Ang paghalik ay isang simbolo ng pagmamahal at pagbibigay ng respeto. Binibigyan natin ng galang si San Pedro dahil alam natin ang pagbibigay galang natin sa kanya ay pagbibigay din ng galang, pagmamahal at respeto sa Diyos. Tayong lahat ay magsama-sama, manalangin, magpuri sa banal na misa para sa ating pananampalataya. Mas lumalim pa ang ating pagpapakabuti, pagpapakabanal at paglapit sa Diyos. Sa mga panahon na tayo ay nagkawatak-watak, nagkakahiwalay-hiwalay, dahil sa kasalanan, hilingin natin muli sa Diyos ang Kanyang awa para tayo muli ay maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinapakiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ang anumang mabigat na pagsubok. Kami naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Hesukristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo
at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan nyo ang kawang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan nyo ito ng maluwang sa loob. Hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan nyo ang inyong tungkulin. Hindi dahil masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng iyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Ang pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginooy, Diyos, hindi ako magdaraog. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng inyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako niyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyong tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanya maalagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tinanong niya sa kanila, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, o hindi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makakapanaig sa kanya, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, at ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipapahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pinagdarasal ko po na kayo ay nasa mabuti pa ring kalagayan. Mga kapatid, ito po yung gusto kong tandaan nyo, na ang bawat kandado ay may susi. If there is a lock, it is sure to have a key. Amen? Pagkalaki-laki man ng pinto, pagkabigat-bigat man nito, pag ito ay kandado, ito ay sarado, hanapin mo lang ang susi. Maliit man ang susi, pag ginamit mo ito, mabubuksan mo ang malaki at mabigat na pintuan. Amen? Anong ibig sabihin? Pagkalaki-laki man ng iyong problema, pagkabigat-bigat man ng iyong suliranin, may sagot yan, may solusyon yan. Kailangan mo lang hanapin. Amen? Huwag mong sasabihin na walang sagot, walang solusyon, na ayaw mo na, suko ka na. Talagang pag umayaw ka, sumuko ka, huminto ka, hindi mo hinanap ang susi, ang solusyon, hindi magbubukas ang iyong problema. Sa mabuting balita, narinig po natin na binigyan ng susi ng Diyos si San Pedro. At ang susi na ito ang magbubukas sa langit para po tayo ay makapasok. Sabi ng ating Panginoon, anuman ang ipahintulot ni San Pedro dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Anuman ang hindi niya ipapahintulot dito sa mundo, hindi rin mangyayari, ipapahintulot sa langit. Kung ang langit ay may susi, pwedeng magbukas. Yan pa kayang problema mo, suliranin mo? Walang susi yan? Meron. Sigurado. Meron. So kung may binigay na susi o sagot o solusyon ang Diyos, pati din sa iyong kinakaharapan na pagsubok, may susi, may solusyon, may sagot yan. Amen? Paano nga kung walang susi at solusyon? Ano po ang gagawin natin? Remember this, understand this. If a problem does not have a solution, then it is a situation. Kung sa tingin mo, ang problema mo walang sagot, minsan hindi naman kailangan sagutin yan. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mo lang danasin. Kailangan mo lang pagdaanan. Yan po sigurado ang tanong, how do you deal with a problematic situation that does not have any solution? 4 things that we can do when you are in a problematic and impossible situation. 1, you need to learn more. Secondly, you need to ask for help. Third, you need to accept the problem. And fourth, you need to leave the problem. Halimbawa po, pag ang isang bata, meron po siyang assignment. Di ba yung mga bata po ngayon, tignan niyo yung assignment nila, napakahirap. Hindi na po pang bata, pang college na. Makikita mo, isang math problem. Anong kailangan mong gawin pag naghahanap ka ng solusyon? Number 1, pag-aralan mong mabuti yung tanong, yung problem. Pag-aralan mong mabuti kung ano yung tinatanong. Pangalawa, kung hindi mo kayang sagutin, magpatulong ka, magtanong ka. Di po ba? Pangatlo, tanggapin mo na mahirap at hindi mo kaya. Wala naman po masama na aminin mo hindi ko masagot. Kaya nga nag-aaral ka eh. Di po ba? Pero pang-apat, kung hindi mo masagot, huwag mong sasagutin. Ibig sabihin, hindi para sa'yo yan. Minsan merong mga problema sa ating buhay na dumarating, kala natin sa atin, pero hindi talaga para sa atin. Isang halimbawa pa, kung may problema ka sa asawa mo, anong kailangan mong gawin? Number 1, pag-aralan mo, pag-usapan niyo, ano ba naging problema? Napakarami kasi agad dinadaan sa lungkot, sa depression, umiiyak na lang, okay lang po ang umiyak. Pero pagkatapos mo ng humagulgol, ilabas lahat ng iyong lungkot, mag-isip ka. Ano kaya ang magagawa mo para masolusyonan niyo yung problema niyo mag-asawa? Umupo kayo, mag-usap kayong dalawang mag-asawa. Ano ang magagawa niyong dalawa para matapos niyo itong inyong hidwaan, itong inyong away? Pero pangalawa, kung talagang ayaw niya, matigas ang ulo, matigas ang puso ng asawa mo, and then magpatulong ka sa Diyos.
Meron talagang mga problema na binibigay ang Diyos sa atin na napaka-imposible na hindi natin kaya. Para saan? Tinuturuan lang tayo ng Diyos na kumapit sa Kanya, maniwala sa Kanya, manalig sa Kanya. Sabi po ni San Pedro, cast all of your anxieties on Him. Huwag mong hahayaan na manatili ang problema mo sa isip at puso mo. Bibigat lang ang iyong buhay. Pero pangatlo, tanggapin natin na hindi natin mababago ang ating sitwasyon. We have to accept sometimes that we can do nothing. And that is perfectly normal. Wala pong masama doon. Kung pipilitin mo, baka lalong magkaroon ng problema. Hindi po ba? Kung minsan nasisira ang iyong sasakyan, kahit na anong gawin mo, dala mo na sa kasa, sa mekaniko, wala kang magagawa. Bakit? Nasira pala yung isang pyesa. Kailangan mo lang hintayin. Nag-order pa lang ng pyesa sa ibang bansa. Wala kang makikita dito sa Pilipinas. Minsan ganyan na nangyayari sa atin. Walang mabilisan, walang madalian na sagot at solusyon. Kailangan ka lang maghintay. Pero darating din ang panahon na magkakaroon ng kasagutan at kaayusan ang iyong problema. Pero pang-apat, pag talagang wala ka nang magawa, hayaan mo na. Ibig sabihin, hindi ikaw ang makakapagbigay ng solusyon dyan. Hindi naman ikaw ang makakapagbago sa iyong asawa. Kung hindi ang Diyos, baka yan ang tinuturo sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan din po natin tanggapin minsan sa buhay. May dahilan ang Diyos. Bakit meron siyang sinasara sa ating buhay? Understand that. There is a reason why God closes doors in our life. Ano ang dahilan? Para hindi tayo mapasama. Bakit sarado yung gate? Ayaw buksan? Baka merong mabangis na aso dyan. Pag binuksan, kagating ka. Di po ba? Bakit sarado yung isang pintuan na yon? May mapanganib na kemikal o basura na baka pag binuksan mo, malanghap mo, magkasakit ka. Di po ba? So, if you keep on trying to open this door in your life, and it does not move, it does not budge, you respect that. You accept that and believe there is a good reason for that. Dahil kung panahon na dapat nang buksan, ibibigay din ng Diyos sa iyo ang susi. Di po ba? Yung para sa iyo, ibibigay ng Diyos. Yung nakakabuti sa iyo, maghintay ka. Iaalay ng Diyos sa iyo diretso. Ilalapit ng Diyos sa iyo. Kung talagang ang isang bagay ay para sa iyo, ang Diyos pa mismo ang magbubukas niyan para sa iyo. Amen? Meron po akong kakilala. Ang tagal-tagal na po nag-a-apply sa ibang bansa. Ang tagal-tagal na po na naghihintay ng visa. Hindi maibigay-bigay sa kanya. Nagdadasal naman po, nananalangin, nagsasakripisyo na nga. Pero bakit parang hindi po sinasagot yung kanyang dasal at dalangin na makapunta sa ibang bansa para makapagtrabaho, makatulong sa kanyang pamilya? Na-frustrate na, nadi-disappoint na po. At minsan, nawawala na ng pag-asa. Meron palang dahilan. Bakit hindi pa binubuksan ng Diyos yung opportunity na yon? Kasi nung minsan, nagkasakit yung nanay niya. At nung nagkasakit yung kanyang ina, buti na lang nandun siya. Siya yung alisto. Agad-agad na idala sa hospital. Kung wala siya, sana natigok na yung kanyang ina. Nung nagkasakit yung ina niya, yung mga ibang kapatid niya umiiyak na, tinanggap na, mamamatay na. Pero dahil siya alisto, malakas ang loob, agad-agad, nurse aid, agad-agad, dinala sa hospital. Yun pala yung dahilan. Bakit hindi pa binuksan ng Diyos yung kanyang hiling at dalangin? Kasi kailangan muna niyang manatili doon sa kanilang bahay, doon sa kanyang pamilya. Kailangan pa siya ng kanyang ina. O mga kapatid, magtiwala tayo palagi sa Diyos na sa tamang panahon, ibibigay niya ang susi para mabuksan ang oportunidad at matanggap mo ang grasya na kailangan mo. So remember, there is a key always to your problems. When there is no key, it is for a good reason. It is for your best interest. Kaya wag po kayong magpakulong sa inyong mga problema. Magtiwala po kayo. Umasa kayo. Maniwala kayo palagi sa Diyos. Palayain niyo ang inyong sarili diyan sa inyong mga problema at suliranin na nagpapabigat sa inyong mga kaisipan at kalooban. Magandang itanong, ano ang saradong problema mo? Sarado ba ang pag-iisip ng asawa mo? Sarado ba ang puso
ng mga tao sa iyo. Ayaw kang pautangin, lumalapit ka sa kanila, nagpapatulong ka. Sarado ba ang damdamin ng biyanan mo? Sinusungitan ka. Sarado ba ang kalooban ng anak mo? Nagre-rebelde, ayaw kang kausapin. Sarado ba ang mga oportunidad sa iyo? Naghihirap ka. Sarado ba ang iyong pangangatawan? Hindi nagre-respond sa mga gamot, sa treatment, hindi ka gumagaling. Mga kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil si Jesus na ang nagsabi kay San Pedro, anuman ang ipapahintulot mo dito sa mundo, ipapahintulot sa langit. So lumapit tayo sa banal na santong ito, manalangin tayo, mag-request tayo, sabihin natin, San Pedro, tulungan mo naman ako. Naway mabuksan ang mga saradong bagay na ito sa aking buhay na nagbibigay sa akin ng kalungkutan at bigat ng kalooban. At ano ang susi? Mabuksan ang ating buhay sa grasya at biyaya ng Diyos? Si Jesus. Siya ang susi sa ating mga problema. Kaya nga po, tignan nyo ang krus. Ito po ay korteng susi. Di po ba? Jesus is the key to our problems. Jesus is the answer to our challenges in life. Ang susi ng langit ay ang krus ni Jesus. Ang susi sa ating mga problema ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung nalulungkot ka, si Jesus ang iyong saya. Kung nalilito ka, si Jesus ang iyong gabay. Kung naguguluhan ka sa iyong kaisipan, si Jesus ang iyong kapayapaan. Kung ikaw ay nahihirapan, si Jesus ang iyong ginhawa. Kung ikaw man ay nagkasala, si Jesus ang magpapatawad sa iyo. Kung ikaw ay naghihirap ngayon, si Jesus ang iyong tagapagbigay. Kung ikaw ay may sakit, si Jesus ang iyong kagalingan. Ang Panginoon ang tagahilom. Bago ka maghanap ng sagot sa iyong problema, tandaan niyo po, Jesus is always our answer because Jesus is our key. Jesus can unlock graces and blessing for you to save you from your problems and to protect you from the evil of this world. Kaya nga po tayo ay magdasal, manalangin sa banal na misang ito. Tayo ay magpakumbaba sa Diyos. Pag napaka-imposible na ng iyong problema, una, itanong mo, ano ba ang tinuturo ng Diyos sa akin dito? Pangalawa, tayo ay magpatulong sa Diyos. Pangatlo, tayo'y maghintay. Tanggapin, yakapin ang imposibleng problema. Pang-apat, magtiwala tayo sa Diyos. May maganda siyang dahilan. Kung hindi pa niya binubuksan ang mga bagay-bagay na nakasara sa ating buhay, magtiwala ka, magbubukas din ang mga hinihintay mong saradong bagay sa iyong buhay sa tamang panahon. Ay kabubuti mo. Amen. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo. Nananalangin kami bilang mga pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahilili ni San Pedro. Ating tugon at dasal, dalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay na kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin, upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw, na siyang hantungan sa pananampalatayang tinuturo niya sa amin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa ligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ay tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan ng iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob
ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Kahit sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at tugo ni Kristo, ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon, ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, palagi niyong tandaan na walang problema ang walang solusyon. Kung meron man nakasara sa inyong buhay, may susi yan. Kung hindi pa nagbubukas ang isang bagay na gusto mong mabuksan, kung wala pang sagot ang isang problema na gusto mong magkaroon ng kasagutan, isang ibig sabihin lang yan, hindi pa nakapanahon. At ikaw ay binibigyan lang ng proteksyon ng Diyos. Hindi pa para sa iyo ang pagbubukas ng isang oportunidad o isang grasya o isang blessing. At kahit na anong gawin mo, kung talagang ayaw magbukas, anong ibig sabihin? Baka hindi yan pintuan. Baka yan ay pader. Pag naglagay ng pader ang Diyos sa iyong buhay, nung ibig sabihin, ito ay isang redirection, isang paggabay ng Diyos. Ayaw kanyang patuloyin. Ikaw ay pinapalipat lang ng daan ng Diyos dahil meron pang mas magandang destinasyon, may mas magandang grasya at pagpapala na hinanda ang Diyos para sa iyo. Mga kapatid, huwag tayong mapaghihinaan ng loob. Tayo ay magdasal, magpatulong. Nandiyan ang mga santo, si San Pedro. At tandaan natin, ang pinakasusi ng ating buhay, papunta din sa langit, ay si Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay pagpalain ng Diyos, may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.